Sa unang pagbagsak ng mga bomba sa kabisera ng Iran Sabado ng umaga, ang isa sa unang tinamaan ay ang highly secured compound kung saan nakatira ang pinakamataas na pinuno ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei kasama ang maraming mga opisyal ng gobyerno at militar habang nagpupulong sa lugar. Sa katunayan, sa isang satellite image ay makikita kung paano nasira ang compound na tinitirhan ng Iranian leader. Bagamat noong una, ito ay haka-haka lamang na siya ay napatay, ngunit nitong umaga lang ay kinumpirma na ng pamunuan ng Iran ng kanyang pagpanaw. Kaya naman hindi nakapagtataka kung bakit nagpakawala din ang Iran ng kanilang mga missile at drones at tinarget ang mga base militar ng US sa UAE, Bahrain, Qatar, Kuwait at Jordan maging ang kabisera ng Israel bilang resback at ang mga pag-atake ay lalong tumitindi ngayong umaga. Kasabay ng mga pag-ataking ito ay napabalitang in-evacuate ang pinakamataas na gusali sa mundo, ang Burj Khalifa, at tinamaan ang isang hotel sa Dapam Island sa Dubai, maging ang airport at ganun din ang mga pagtama sa Abu Dhabi at Qatar sa mga civilian area bilang patunay ng pagkalat ng gulo sa mga karatig bansa ng Iran na matagal nang kinatatakot ng mga eksperto. Paano natunto ng US at Israel ang eksaktong lokasyon ni Khamenei? Sino ang papalit sa kanyang pagkawala? Sino ang mga opisyal ng Iran ang napatay? Gaano nga ba kahanda ang Iran laban sa mas malakas na combined forces ng US at Israel sa isang malakihang digmaan? At ano ang implikasyon ng gerang ito sa kapayapaan ng mundo? Maaari nga ba itong mag-trigger ng World War III gaya ng kinatatakot ng maraming eksperto na mangyayari? Yan ang tatalakayin natin ngayon dito lang sa Mr. Good Tinatayang 40 opisyal ng militar at pamahalaan kasama ang 81 anyos na Supreme Leader ng Iran na si Ali Khamenei ang nasawi sa initial wave ng airstrikes noong Sabado ayon sa opisyal na pahayag ng Iran. Maraming eksperto ang nagtatanong kung bakit hindi agad na-evacuate sa isang malalim na bunker ang Ayatollah sa kabila ng malinaw na senyales na aaatake ang US at Israel tulad ng malaking build-up ng military assets sa gitnang silangan at ang pag-withdraw sa mga sundalo ng Amerika sa mga base militar nila sa rehiyon. Marahil umano, ayon sa iba ay naging kampante ang Iran na walang gagawin ng US at Israel dahil sa nagaganap na peace talks sa pagitan ng dalawang panig at matatandaang hindi tinarget ang Ayatollah noong June 2025 sa huling gera sa pagitan ng Israel at Iran kung saan binomba ng US ang mga nuclear facility ng bansa. Ngunit ayon sa pahayag ni US President Donald Trump na matibay ang kanilang intelligence gathering sa loob ng Iran at sa oras na na-pinpoint nila na naroon ang Ayatollah sa kanyang compound noong Sabado, February 28, ay ikinasa ang isang airstrike na tumapos sa kanyang buhay. Kasama niyang nasawi ang ilang prominenteng opisyal tulad ni Defense Council Secretary Ali Shamkhani, isang senior advisor ng Supreme Leader at dating National Security Chief. Nasawi rin ang commander ng Islamic Revolutionary Guards Corps o IRGC na si Muhammad Pakpur. Gayon din ang Iranian Defense Minister na si Amir Nasirzadeh at Iranian Army Chief of Staff Abdul Rahim Musavi ayon sa Reuters News Agency. Bagaman hindi pa rin nananatiling malinaw ang kabuoang bilang ng lahat ng mga biktima. Ayon sa mga ulat, iilan pang matataas na opisyal ng pamahalaan at militar ng Iran ang naging target ng operasyon, kabilang kay Supreme Leader. Ganon din ang kanilang presidente na si Masoud Pezeshkian. Subalit ayon sa latest na ulat, ay ligtas umano ang Iranian president at kasalukuyang nagtatago upang maituloy ang kanyang trabaho bilang pangulo ng bansa. Ngunit ang nakakalungkot na ulat ay may nadamay ng mga batang estudyante sa isang paaralan sa southern Iran dahil sa airstrikes at tinatayang mahigit 80 bata at 28 staff ang nasawi na isang tunay na nakakalungkot na balita. Matapos ang pagkamatay ng Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei, lumitaw ang malaking tanong, sino ang susunod na mamumuno sa bansa? Ayon sa konstitusyon ng Iran, ang Assembly of Experts, isang konseho ng mga relihiyosong leader, ang pipili ng bagong Supreme Leader. Gayunman, wala pang malinaw na itinalagang kapalit. Ang dating tinuturing na posibleng humalili na si dating Pangulong Ebrahim Raisi ay nasawi na
sa isang helicopter crash noong 2024. Isa sa mga binabanggit na pangalan ay ang anak ni Khamenei na si Mojtaba Khamenei. Ngunit wala siyang opisyal na posisyon at sinasabing may impluensya lamang sa likod ng eksena. May mga ulat din na maaaring pumili ang konseho ng kolektibong pamunuan sa halip na isang makapangyarihang leader. Habang nagkapatuloy ang tensyon at digmaan, inaasahang pansamantala munang hawak ng mga institusyong militar at relihiyoso kabilang ang Revolutionary Guard ng kapangyarihan. Nananatiling hindi tiyak kung ang susunod na leader ay magpapatuloy sa mahigpit na pamumuno o magbubukas ng limitadong pagbabago sa Iran. At dahil sa pagkawala ng kanilang leader, nagpakawala ang Iran ng libu-libong drones at missiles at pinuntirya sa mga lugar ng Israel at mga base militar ng US sa mga kapitbahay nitong bansa. Kaya magdamag na walang humpay na umalingaw-ngaw ang alarma sa buong Israel at walang tigil ang paglipad ng kanilang air defense missiles. Ngunit ayon sa mga ulat, may ibang hypersonic missiles ng Iran ang nakalusot na naging sanhi ng mga damage sa syudad ng Tel Aviv at ilang bahagi ng Jerusalem. Ngunit bukod sa Israel ay nayanig din ng malalakas na pagsabog ang Dubai noong Sabado at nangyari ito ilang oras matapos ang pinagsamang pag-atake ng Estados Unidos at Israel sa Tehran. Ayon sa mga residente, rinig ang sunod-sunod na malalakas na putok, yumanig ang mga bintana at may mga nakitang missile na dumaan sa kalangitan habang gumagana ang air defense system. Tinatayang 137 missiles at 209 drones ang na-intercept ng UAE Air Defense simula noong Sabado. Dahil sa banta sa kaligtasan, pansamantalang inilikas ang Burj Khalifa, ang pinakamataas na gusali sa mundo bilang pag-iingat laban sa posibleng pagbagsak ng debris o karagdagang pag-atake. Sinabi ng Dubai Media Office na rumisponde ang mga emergency team sa isang insidente sa Fairmont Hotel sa Dapam Jumeirah kung saan 4 na tao ang nasugatan dahil sa pagbagsak ng debris. Kasabay nito, pansamantalang huminto ang operasyon ng mga paliparan sa lungsod. Sinuspinde ang mga flight sa Dubai International Airport na may bumagsak na debris at Al Maktoum International Airport hanggang sa karagdagang abiso. Matapos magsara ang airspace sa ilang bahagi ng rehiyon, may naiulat rin na pagsabog sa paanan ng kilalang 7-star hotel na Burj Al Arab na lubos na ikinatakot ng mga bisita ng hotel. Iniulat din na may mga pagsabog na naganap sa Abu Dhabi at may isang sibilyan ang kumpirmadong nasawi. May presensyang militar ng US sa UAE kabilang ang Al Dhafra Air Base sa Abu Dhabi, habang ang Jebel Ali Port sa Dubai ay madalas ding dinadaluyan ng mga barko ng US Navy. Ayon sa Iran, bahagi ng mas malawak na tugon nito ang pagtukoy sa mga lokasyon sa Dubai at Abu Dhabi kasunod ng mga pag-atake sa Iran. Pinalawig din ang mga restriksyon sa impapawid ng mga karatig bansa tulad ng Qatar na may tinamaang mga gusali at civilian area. Ganon din ang Bahrain at Kuwait na pawang nakaranas ng missile at drone attacks na lalo pang nakaantala sa isa sa pinakaabalang air corridor sa mundo. Sa harap ng tumitinding tensyon sa gitnang silangan, isang tanong ang paulit-ulit na binabato ng mundo. Gaano nga ba kalakas ang militar ng Iran at may kakayahan ba itong tumagal o pumalag sa pinagsamang puwersa ng United States at Israel? Ang sagot ay hindi basta oo o hindi. Ito ay usapin ng dami laban sa teknolohiya, tiyaga laban sa bilis at depensa laban sa dominasyon. Unahin natin ang lakas tao. Ang Iran ay may tinatayang 610,000 active military personnel at mahigit 350,000 reservists, isa sa pinakamalaking standing forces sa buong gitnang silangan. Bukod pa rito ay meron silang milyon-milyong paramilitary at militia members sa ilalim ng Basij at Islamic Revolutionary Guards Corps o IRGC na maaaring immobilize sa panahon ng digmaan. Sa papel, mas marami ang sundalo ng Iran kaysa sa Israel na may humigit kumulang 170,000 active troops at 465,000 reservists. Ngunit kapag isinama ang Estados Unidos, nagbabago ang larawan. May 1.3 milyong active troops ang US at halos 800,000 reservists na suportado ng pinakamalawak na logistics network sa mundo. Sa ground forces, nakatuon ang Iran sa defensive warfare. Mayroon itong libu-libong tangke at armored vehicles, ngunit karamihan ay luma, Soviet era at domestically modified platforms. Ang lakas ng Iran sa lupa ay hindi sa mabilis na opensiba kundi sa attrition.
kayang magtagal, magpakalat ng puwersa at gumamit ng urban at mountainous terrain para pahirapan ang kalaban. Sa kabilang banda, ang Israel ay may mas maliit na hukbo ngunit lubhang moderno, mabilis mag-mobilize at may karanasan sa high-intensity conflicts. Ang Estados Unidos naman ay may kakayahang maglungsad ng large-scale ground invasion, ngunit malinaw sa kasalukuyang strategiya na ayaw nitong pumasok sa ground war laban sa Iran. Pagdating sa Air Force, dito nagsisimulang lumitaw ang malaking agwat. Ang Iran ay may humigit kumulang 300 combat aircraft, karamihan ay luma, F-4 Phantom, F-5 at ilang MiG-29 na may limitadong radar, avionic at survivability laban sa modernong air defenses. May kakayahan itong mag-operate ngunit hindi kayang makipagsabayan sa 5th generation air power. Sa kabilang panig, ang Estados Unidos ay may mahigit 13,000 military aircraft kabilang ang F-35, F-22, B-2 stealth bombers at advanced drones na suportado ng airborne early warning refueling tankers at satellite intelligence. Ang Israel naman, bagamat mas maliit, ay may 600 plus aircraft kabilang ang F-35I Adir, isa sa pinaka-advanced na fighter jet sa mundo na may kakayahang tumagos sa heavily defended airspace ng Iran. Sa Navy, hindi kailanman sinubukan ng Iran na tapatan ng US sa tradisyonal na laban sa dagat. Sa halip, bumuo ito ng asymmetric naval doctrine. Mayroon itong daan-daang fast attack boats, naval mines, anti-ship missiles at drones na dinisenyo upang guluhin ng kalaban sa makitid na daanan tulad ng Strait of Hormuz. Ang layunin ay hindi talunin ang US Navy sa open sea, kundi pataasin ang casualties ng presensya nito. Isang missile hit dito, isang tanker disruption doon. Samantala ang US Navy ay may 11 aircraft carriers, dose-dosenang destroyers at submarines at kakayahang maglungsad ng overwhelming firepower sa loob ng ilang oras. Ang Israel, bagamat mas maliit ang Navy, ay may advanced submarines at precision strike capability. Kung may isang larangan kung saan mapanganib ang Iran, ito ay sa missile at drone arsenal. May libu-libong ballistic missiles ang Iran, short, medium at ilang intermediate range na kayang tamaan ng Israel at mga US base sa rehiyon. Dagdag pa rito ang napakalaking fleet ng attack drones at loitering munitions na napatunayan na ang bisa sa mga proxy conflict. Hindi nito ginagarantiyahan ang panalo, ngunit garantisado nito ang pinsala. Ang air defense ng Israel at US, Iron Dome, David Sling, Patriot at Aegis ay napakahusay ngunit hindi perpekto. Isang missile o drone lang na makakalusot ay maaring magdulot ng malubhang eskalasyon. Sa teknolohiya at intelligence, malinaw ang bentahe ng US at Israel. Satellite surveillance, cyber warfare, electronic warfare, real-time targeting, dito halos walang kapantay ang dalawang bansa. Ang Iran ay may kakayahan rin sa cyber operations at electronic interference, ngunit hindi sa antas ng integrated global systems ng Estados Unidos. Ang laban ay malinaw, quantity at resilience laban sa quality at precision. Isang mahalagang aspeto ay ang proxy network ng Iran. May kakayahan itong magbukas ng maraming front sa Lebanon, Syria, Iraq, Yemen na magpahirap sa Israel at US na mag-focus sa iisang battlefield. Ngunit ang network na ito ay humina na rin matapos ang sunod-sunod na opensiba at intelligence strike sa nakaraang taon. Hindi pa ito wasak, ngunit hindi rin ito kasing lakas ng dati. Kung direktang digmaan ang pag-uusapan, malinaw na hindi kayang talunin ng Iran ang Estados Unidos at Israel sa conventional war. Hindi nito kayang kontrolin ng himpapawid, dagat o magsagawa ng sustained offensive operations laban sa dalawang bansa. Ngunit ang mas mahalagang tanong ay hindi kung sino ang mananalo, kundi gaano kalaki ang magiging kapalit. Kayang gawing magastos, mahaba at politically toxic ng Iran ng isang digmaan, isang katotohanang alam ng Washington at Tel Aviv. Sa huli, ang lakas ng Iran ay hindi nasusukat sa kakayahang manalo, kundi sa kakayahang hindi agad matalo. Ang lakas ng US at Israel naman ay nasa kakayahang manalo ng mabilis, ngunit may tanong kung hanggang saan sila handang umabot. Sa digmaang ito, hindi lang armas ang pinaglalaban, oras, politika at pasensya ang tunay na sandata.
Ang biglaang pag-igting ng tensyon sa pagitan ng United States, Israel at Iran ay nagpasiklab din ng malawakang diskusyon at pangamba sa social media kung saan mabilis umakyat ang mga hashtag na tumutukoy sa World War III. Maraming netizen ang nag-iisip kung ang kasalukuyang sagupaan ay maaari bang mauwi sa isang pandaigdigang digmaan. Ayon sa mga analyst, bagamat lokal pa lamang ang lawak ng mga pag-atake sa ngayon, nananatiling mataas ang posibilidad ng mas malawak na eskalasyon sa rehiyon. Tumugon naman ang Iran ng may hamon. Iginiit na gaganti ito laban sa tinatawag nitong walang provokasyon, illegal at hindi lehitimong pag-atake. Isang pahayag na nagmumungkahing mabilis na maaaring lumala ang sitwasyon. Sa Europa, mariing kinundina ng United Kingdom, France at Germany ang mga hakbang ng Iran matapos itong gumanti sa mga pag-atake ng US at Israel sa pamamagitan ng pag-target sa mga bansang nasa gitnang silangan na nagho-host ng mga base militar ng Amerika. Nagbabala rin ng mga military analyst na ang malawak na missile arsenal ng Iran at ang network ng mga proxy nito sa Lebanon, Syria at Yemen ay nagbibigay sa Tehran ng maraming opsyon para gumanti na nagpapataas sa panganib ng isang matagal at masalimuot na labanan. Gayunman, binibigyang diin ng mga eksperto na bagamat seryoso ang komprontasyon ng US, Israel at Iran at may panganib ng mas malawak na pag-init ng sitwasyon, nananatili pa rin ito sa ngayon bilang isang krisis na nakasentro sa kanlurang Asya at hindi pa isang ganap na pandaigdigang digmaan. Gayunpaman, ipinapaalala ng kasaysayan na madalas mas mabilis ang takot sa social media kaysa sa aktual na pangyayari. Noong mga nakaraang taon, sumiklab din ang usapan tungkol sa World War III matapos ang pag-atake sa mga nuclear site ng Iran kahit nananatiling limitado ang saklaw ng mga sagupaan. Sa kasalukuyan, bagamat lubhang nababahala, nakatuon ang mga pamahalaan at strategic analyst sa diplomatikong de-escalation at pag-iwas sa mas malawak na pinsala sa halip na hayagang maghanda para sa ikatlong pandaigdigang digmaan. Ayon sa mga eksperto, ang tunay na panganib ay hindi nagmumula sa isang solong pag-atake kundi sa sunod-sunod na reaksyon ng magkakaalyadong bansa. Kapag pinaigting ng mga kaalyado ng Iran sa rehiyon ng kanilang mga opensiba laban sa puwersa ng US o Israel, maaari itong magbunsod ng mas malalim na ganting hakbang. Kung ang ganitong uri ng paghihigante ay umabot sa teritoryo ng ikatlong bansa o makahatak ng malalaking kapangyarihan tulad ng Russia at China, mabilis na maaaring magbago ang krisis tungo sa isang multi-theater global conflict. Sa aspetong pang-ekonomiya, ramdam ang panganib. Umaalog ang presyo ng langis, nagiging mas delikado ang mga rutang pandagat sa Gulf region at naghahanda ang mga pamilihang pinansyal sa posibleng supply shocks, mga klasikong palatandaan ng isang kapaligirang tila nasa digmaan kahit hindi pa ito formal na idineklara. Kaya sana nga ay matapos na ang gerang ito at wala ng mga inosenteng buhay ang malalagas lalo na ang mga minamahal nating kababayan sa Middle East. Sa gitna ng digmaan sa Iran, dagdagan natin ang pag-asa at panalangin lalo na para sa libo-libong Pilipinong OFW na apektado ng kaguluhan. Bilang mga Pilipino, manalangin tayo na matapos na ang labanan at manaig ang pag-uusap kaysa karahasan. Sa gitna ng takot at kawalan ng katiyakan, kumapit tayo sa pag-asa at pananampalataya na darating ang katahimikan at muling magbubukas sa mga pagkakataon para sa mas maayos na buhay. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.